Kasalukuyan pong nagpapatuloy ang pagdinig ng Kamara kaugnay ng Gentleman's Agreement sa West Philippine Sea. Mula sa Batasang Pambansa, nasa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, anong nangyayari dyan sa hearing? Sino-sino ang mga dumalo? Yes, Ruth, katatapos nga lang nung executive session ng committee tungkol nga dito sa pagdinig dun sa alleged gentleman's agreement dito sa Kamara. At kung kahapon, no-show yung mga dating gabinete ni former President Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Kamara, ngayon naman ay full force na dumalo sina dating Executive Secretary Salvador Mediadea, Defense Secretary Delfin Lorenzana at dating Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. Lumabas na 8 beses ang official meeting ni Duterte kay Xi mula noong 2016 hanggang 2019. At lahat silang tatlo pinagsinungalingan na may kaalaman sila tungkol nga sa umunoy gentleman's agreement sa pagitan ng dalawang leader. Ayon kay Mediadea, abogado nga niya dating Pangulong Duterte, alam nitong mabuti na hindi dapat nagpapadalos-dalos sa pagpasok ng mga kasunduan lalo kung may kinalaman sa soberanya at karapatan ng bansa. Ayon pa sa kanya, 12 araw lang nang maupo sila sa pwesto nang lumabas yung arbitral ruling ng UN nga. At pagsiwalat niya, may nabasa siyang column daw na mayroong commitment daw ang Administrasyong Aquino sa pangunguna ni dating Defense Secretary Voltaire Gazmin sa Chinese officials noong 2013 tungkol nga doon sa estado ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang kasunduan umano, mag-deliver lamang ng mga pagkain at tubig para sa mga tropang nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Pero lumabas na kahit pa nanalo na tayo, yung Pilipinas sa arbitral ruling, ay napag-alamang at yun nga, pasok sa ating exclusive economic zone yung Ayungin Shoal, pinagpatuloy pa rin yung estado o status quo ng Duterte administration na tanging tubig at pagkain lang yung ipapadala doon sa BRP Sierra Madre. Malinaw na walang repair na ginawa yung dating administrasyon. Paglilinaw nga niya naman ni Secretary Lorenzana, nag-umpisa silang mag-repair ng BRP Sierra Madre noong 2021. Ito yung panahon ng bombahin na ng water cannon ng China yung ating mga barko. Sa huli, nagkaroon naman ng motion na imbitahan si Gazmin sa susunod na pagdinig. Pinatawag din nga si presidential spokesperson, dating tagapagsalita ng Pangulo na si Atty. Harry Roque, na nauna na yan nagsiwala tungkol nga dito sa umunoy gentleman's agreement. At yun nga, nauwi kanina yung pagdinig sa executive session para pag-usapan yung ibang mga sensitive detalye na tungkol sa West Philippine Sea. Balik tayo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.